Maiba naman ang luto natin sa bangos, hindi lang basta sinigang o sinabawan. Ngayon, gawin naman nating bangos with tausi na may palo ng konting anghang na I'm sure na magugustuhan po ng inyong pamilya. Napakasarap nitong kumain, lalo na kapag nagkakamay. Isa sa the best na ulam na madali lang din lutuin. Kaya naman tara na at atin ang umpisahan. So dito meron po ako mahigit 1 kilo na 2 pirasong bangus. Then, pinakat ko lang po ng ganyan. Depende po sa kapal o dami na gusto nyo. Naglagay din ako ng 1 1/2 tablespoons ng patis, yan yung pampalasa ko. At 1 teaspoon ng pamintang pino. Then, pagkatapos ko matimplahan, ay lalamasin ko or imamassage ko para kumapit yung timpla sa ating bangus bago natin i-fry. So, halu-haluin lang natin. At kapag okay na, so pwede na rin tayo magpainit ng ating mantika. So dito habang mainit na yung ating mantika, eto ng ating bangus, naka-ready na rin yung aking gagamitin na harina. So gagamit ako dito ng all-purpose flour. So ididip ko lang or i-coat ko lang ng bahagya ng harina yung ating bangus para maiwasan na tumalsik dahil kapag ito ay piniprito, alam naman natin na matalamsik ang bangus. At ang kagandahan nito para mas mabilis natin siyang maluto ng maayos at mababaligtad-baligtad natin din ng maayos. Okay. Kayo mga manay, kalimitan sa iba talaga ay ayaw kumain ng bangus kasi daw ay matinik. Pero sa akin, carry lang, lalo na gustong-gusto ko rito yung part ng pinakataba niya or yung kanyang tiyan. Then once na makoat na natin ng harina, ay dahan-dahan po natin ilagay sa ating mainit na mantika at lutuin sa katamtamang apoy lamang. Then, makalipas lang ang ilang minuto, babaliktarin natin dahan-dahan. Yung iba, hindi na naglalagay ng harina, pero para sa akin, okay lang din na meron. Kasi para po, hindi siya yung sobrang talamsik. So, gaya nito, naluluto natin siya ng maayos. Ayan. So, kailangan lang natin dito ay ma-reach yung saktong golden brown ng magkabilang side. At kapag ganito na, ay pwede na natin tong hanguin isa-isa. Ang sarap nito ipaksiw, no? Or isigang. Pero maiba naman, bangus with tausi naman ang request nila. Then, pagkatapos natin makuha yung unang pinrito natin, isunod pa natin yung mga natitira pa. Pagkatapos ay hayaan lang natin yan ng mga ilang minuto bago din natin ulit balikan at baligtarin isa-isa. So, eto na mga manay, nabaligtad ko na. Ayan. So, ganyan lang yung pagkakaluto natin. Then, balikan ulit natin yan mamaya. At kapag okay na, dahan-dahan na natin hanguin lahat ang ating bangus na naiprito. So, dito magpapalit po ako ng isang pan or kawali na paglulutuan natin. Nagsalang na ako ng ating panibagong kawali na paglulutuan at inumpisahan ko na magpainit ng konting mantika. At dahil mainit na ang aking mantika, ay igigisa ko na ang bawang at luya na pinagsama ko na. Halu-haluin lang natin hanggang sa lumabas ang kanyang aroma. Napakabango. Masarap na may luya para po pampatanggal din to ng lansa. Then kapag okay na, isusunod ko na rin ilagay ang ating red onion. Pwede rin po ang puting sibuyas. Dinamihan ko talaga ng sibuyas kasi para sa akin masarap kapag maraming sibuyas dito sa aking lulutuin. Ginisa-gisa ko lang ng bahagya. Then, ang gagawin natin dyan, ilalagay na natin ang kamatis. So, dito, gumamit ako ng 5 piraso ng kamatis na hinog para naman mas lalong lumabas yung kanyang katas. Tinimplahan ko to ng 1 teaspoon ng pamintang pino at 2 tablespoon ng oyster sauce. Or pwede nyong gamitan ng mga liquid seasoning or mga pampalasa na nais ninyo. Halu-haluin lang po natin. At hahayaan lang din natin to na mga ilang minuto para po mas malamog pa o malanta pa yung ating kamatis at madurog natin. Then makalipas ang ilang minuto, ayan, durug-durugin lang natin or pisat-pisatin lang natin yung kamatis para lumabas yung kanyang katas. Then halu-haluin. So dito maglalagay na po ako ng ating tausi. So yan, ito yung tausi natin. So, naglagay lang ako ng 1/4 cup o nasa inyo kung gaano karami. Pero sa akin, marami na po ito at saktong-sakto lang. Then, dito maglalagay na tayo ng tubig para mapakuluan na natin to. Naglagay ako rito ng 1 1/4 cup ng tubig. Then, haluin ko lang.
At saka natin to tatakpan at hintayin natin hanggang sa kumulo. At eto na, kumukulo na. Ang bango. At dahil luto na yung ating bangus, hindi na natin kailangan pampatagalin pa. Pero bago yan, naglagay ako ng 1 tablespoon ng sugar. Yun po ay optional. Pwede naman pong wag nyong lagyan. Then, maglalagay ako ng siling berde para may palo ng konting anghang. Ito rin naman ay optional. Pwede nyong wag lagyan. Pagkatapos niyan ay naglagay ako ng 1 tablespoon ng soy sauce. Any brand ng soy sauce ay pwede nyong gamitin para dagdag pampalasa. At dahan-dahan na natin dito ilagay ang ating naprito na mga bangus. So dito hindi na natin to kailangan pang lutuin ng matagal dahil yung bangus natin ay luto na para naman hindi siya madurog. Sa pagkakataon na to mga manay, talagang nagugutom na ako dahil excited na akong tikman at talaga namang napakasarap kumain nito. So hinalo-halo ko lang para po manuot at kumapit sa ating bangus yung ating sarsa para naman talagang malasang malasa. Ayan. So bali dito mga manay, ay hahayaan ko na lang to ng mga 3 minuto. Then pwedeng-pwede na tong iserve sa ating pamilya. At eto na ang ating paghihintay. Pwedeng-pwede na nating ihain at talaga namang napakasarap kumain kapag kumpleto ang ating pamilya. So ayan. Naglalaway na ba kayo mga manay habang ako ay nagsasandok? Kaya naman i-ready nyo na ang inyong kanin at tara sabay-sabay po tayong kumain. Napakasarap nito dahil may palo ng konting anghang at syempre masarap kapag kumakain ng nakakamay. At bago ko to ihain, syempre titikman ko muna to kung sakto ba ang timpla para naman matakam ko rin kayo at baka gusto nyong subukan. So dito sa parte na to, ang gusto ko talaga ay yung part ng pinakatyan mga manay. Kaya naman sa pagkain nito mga manay, kailangan po na sure natin na natanggal na yung tinik. Dahil mahirap na po kapag natinik ka tapos ang sarap ng kain mo. Grabe, sakto yung lasa. Naglalaban yung konting tamis na may palo ng asim at anghang na talaga namang magugustuhan mo. Kaya naman tara, kain po tayo!